What's up guys? Another day, another idea. Tulad ng pangako ko sa inyo, share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung routine ko sa daily charging dito sa bahay. Ito yung home charging ko ngayon sa bahay. Simple lang yung bahay namin. Tapos tabi yung car, meron kaming small driveway. At bago yon, punta muna tayo sa car. Ituturo ko sa inyo yung step by step na ginagawa ko pag umuwi ako ng bahay at pag magcha-charge ako dito, home charging namin. Okay? At ganito yung step by step na ginagawa ko. Syempre meron tayo ditong plug-in na rin na charging cord. So ang gagawin ko na lang, ipa-plug-in ko siya tulad na nakikita nyo, and then pagka pasok ko ng bahay, yun ba ay nag-charge na? Hindi pa po. So ang gagawin ko guys ay kailangan ko siyang i-approve yung charging via app. I-share ko sa screen. Yan, nakikita nyo, approve plugin. So pag na-approve plugin na natin, so baka ang tanong nyo, paano yun? Ganun na lang ba yun na nag-charge? Kasi parang cellphone ba yung pag-charge? Yes po, as long as naka-set up or naka-communicate yung car at saka yung charging. So ang ginawa ko para maging ka-easy, ka-convenient like ng pag-charge sa cellphone, ganun din sa pag-charge sa car, is car ay meron siyang schedule time. Ikaw yung magpipili ng schedule mo kung anong oras mo siya i-charge dito sa bahay. At ito po yung ginawa ko o default ko na nilagay sa convenient ko na rin. So ito siya, kita nyo dyan sa screen guys, medyo maliwanag so makikita nyo dyan sa screen guys, meron siyang schedule. Ayan yung charging ko, schedule, at pinangalanan ko siyang night kasi yung schedule. So ang naka-schedule dyan guys is 9 PM. Bakit ko siya in-schedule ng 9 PM? Kasi dito sa home charging ko, dyan nakatapat na oras yung mas murang kilowatt per hour. Okay? So dyan yung mas mura, kaya tinapat ko siya ng 9 PM. Pag naka-on yan guys, ibig sabihin i-schedule niya yung pagcha-charge mo once na pinlog-in mo, in-approve mo yung pag-charge doon sa cellphone mo or doon sa app na gamit po natin. So ganun lang kasimple guys. Si car, ino-authorize niya si home charging na i-charge siya pag tapat na sa ganitong schedule, which is 9. Pwede ko din yang palitan guys, pwede kong palitan yan, pero talagang ang ko lagi, ang pagcha-charge ko is 9 o'clock ng gabi, kasi para sakto yung 9 o'clock na yon is makakapag-save tayo, di ba guys? Malaking bagay. So ganun lang siya kasimple. So meron din akong Saturday at saka Sunday na nilagay 6 kung gusto ko mag-charge ng Saturday, Sunday. Ganun lang siya kasimple mag-charge. Hindi mahirap mag-charge sa bahay, lalo na pag gamit nyo ay home charging. As long as na naka-schedule at nako-communicate nung app ninyo or yung charger nyo at nung car ninyo ng maayos. So napaka-convenient guys. Baka tatanong nyo, bakit kailangan siya i-schedule? Guys, bakit ko siya in-schedule is both of them na naka-schedule para hindi ako mag-worry na baka nagkaroon ng error o baka hindi nag-charge. Matik na yun guys, pag pinlog-in ko yung car. Baka tanongin nyo kung bakit hindi na lang ba pwedeng parang cellphone na lang na basta na lang charge? Hindi.
Kasi yung app at saka yung paglagay natin ng schedule sa car at saka sa app is isa yung safety. Bakit? Kasi yung app mismo, binibigyan kanya ng access kung ikaw ba ay authorized na mag-charge. Kasi ikaw mismo sa sarili mo ang mag-plug in. Ikaw mismo personal na mag-charge. Kasi di natin alam, 'di ba guys? Pag kunyari nasa malayong lugar tayo, kunyari kami family, nasa ibang lugar kami dito sa UK, gusto naming lumabas at may mag-attempt ng mag-charge dito sa bahay namin, safe ba kahit nasa malayo kami? So, yung mag-a-attempt is hindi siya makakapag-charge kasi pwede mong i-lock mismo itong charging natin na ito. Via app, pwede mong i-authorize mismo ikaw kung sino lang yung pwedeng mag-charge. So, ganun lang kasimple. So, hindi mo kailangan mag-worry. Iyon ang isa sa magandang nakita ko dito sa home charging at nakita ko sa paggamit ng home charging. Binibigyan niya ako ng time para ma-monitor ko kung sino lang yung pwedeng mag-charge at ako lang dapat yung pwedeng mag-charge. So, sasagutin na natin kung magkano ba yung cost na inaabot namin monthly tulad ng sabi ko last vlog. Guys, next naman natin pag-usapan kung magkano naman yung nakukonsume namin. Sa totoo lang guys, nung bago namin bilhin ni Mrs. or bago namin kunin ni Mrs. yung sasakyan, pinag-isipan muna namin ng ilang beses dahil alam nyo naman na ang mahal ng electric dito. At the same time, di namin alam kung makakamura talaga kami at makakasave. Tapos, pinag-isipan namin ng paulit-ulit. Tapos sabi namin, try lang natin. Sabi namin ganon. Yun, tinry namin. At yun nga guys, hindi kami na-fail. Gusto ko namin i-share ito kasi nga malaking bagay, malaking savings ang naranasan na experience namin dahil ngayon guys papakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na 20 quid or 20 pounds lang yung na-spend namin or nakukonsume namin every month. So, yung car po namin guys ay nakuha namin nung January. So, February, March. Magkano yung nakukonsume ko sa monthly charging namin? Una guys, i-discuss ko kung ano yung pinagkaiba ng public charging at sa home charging. So guys, yung last vlog ko, share ko sa inyo kung ano yung tutorial or yung setup ko pag nag-charge ako sa public. So, yun yung actual price na binabayaran ko sa isang salpak lang. Yung 20 pounds na karaan. Then, sa mga services dito sa UK guys, na-experience namin like nung nag-travel kami ng London, twice kami na nag-charge. I mean, para to be sure lang na hindi kami, ang ginagawa ko kasi meron akong route plan kung saan ako magcha-charge. So, charge ko siya ng 2 beses. Sa public charging, nakaka-spend ako ng 30 to 35. Depende sa company ng charging kung saan ka magcha-charge. So, sometimes kasi yung ibang company is 89, sometimes sabi ko nga 79, yung iba tulad nung last na charging ko nung sa video ko is 65. So, ang ginagawa natin, kung tayo maging practical, hanap tayo syempre ng mas mura. So, ganun ang setup ko. So, ang public charging, mas magastos siya, ikaw ay magbibiyahe ng malayo. Pero depende pa rin sa inyo kasi thousands of charging station naman sa UK na nakakalat. So, makakakita naman kayo ng mga public charging na mura lang pero hindi siya ganun kabili. Ang time of waiting ko sa public charging is around 35 to 40 minutes. Ganun ko charge. Kung minaksimum mo siya ng 100, mga 40 minutes. Kasi yung car namin is 58 kilowatt lang siya. Yung car namin. So, na-charge namin siya ng 40 minutes kung gusto kong 100%. Pero kadalasan ang ginagawa ko 80% lang kasi yun yung recommendation ng ating sasak. Kailan kami gumagamit ng public charging guys is pag
kami lang ay bumabiyahe ng napakalayo. Kunyari, pupunta kami ng Scotland, pupunta kami ng London, pupunta kami ng South. Or may mga malapit occasion dito sa friends natin, tapos bigla akong na running out. Walang ginagamit yung public charging. Pero sa daily routine namin, lagi namin ginagamit ang home charging. So, guys, ito na yung kaibahan. Charging is mabagal yung kanyang pag-charge. Kasi ang nakukuha lang ng home charging is 2 kilowatt. Compared doon sa public charging na nakakakuha tayo ng 70-80 per kilowatt per hour. Dito sa home charging natin sa bahay is 2 kilowatt lang. So, napakabagal. Pero, ang kaibahan naman nun, mas mura. So, magkano yung cost ng home charging? So, dito sa provider namin guys, meron tinatawag na gagamitin mo yung electricity ng provider mo or ng energy ng provider mo during that day. Yung peak, yun yung off-peak naman guys, yun yung gagamitin mo yung energy or electric ng provider mo sa night. Which is yung off-peak mas mura compare doon sa peak hours. So, meron kaming, ang kuryente namin guys ay nakatarif siya. So, ang kinuha namin, kaya in-schedule kung maalala nyo, charge ko yung car ng gabi para makasave tayo. So, ang nagagastos ko lang per charge sa gabi ay walang 5 pounds. Minsan wala pa nga 3 pounds sa buong magdamag ng pag-charge ko. So, guys, ipapakita ko yung sa screen nyo ngayon. So, nakikita nyo na ngayon yung charging o consumption ko sa buwan ng February. Ito siya, guys. So, pumatak ng 17.68, 223 kilowatt ang nakuha kong energy at tumagal lang naman ng 113 hours and 36 minutes sa buong buwan ng pagcha-charge ko. So, guys, itong 113 hours, kahit tulog ako, kahit magdamag, tulog kami, iniiwan ko dyan sa labas na nagcha-charge yung sasakyan ko. Basta lang nakalak 113 hours. At ang nagastos ko lang guys is 17.68. So, makikita nyo sa screen nyo guys. So, sobrang tipid. Sobrang laki ng bagay nito sa amin. Kung practical din kayong tao tulad ko guys. So, pwede nyo makonsider itong EV. Pero depende pa rin sa budget nyo guys. Kuha kayo ng brand new or second hand. Hindi ako nagsasuggest, but ito yung observation namin at experience namin na 17.68, which is good na dati ang gastos namin is 120 kada buwan yung routine namin. So, ang laking bagay guys, hindi ako naghihinayang. Sabi nga ni Mrs., ang laking tulong sa atin yan na napagdesisyonan natin na kumuha ng electric vehicle. So, charge ko siya kasi tuwing gabi. Sa buwan naman kaya ng March guys, tignan natin. Buwan ng March is, so, nakikita niyo sa screen nyo, naka-consume lang ako ng 9.44 pounds or quid, 180.3 kilowatt sa buong buwan ng March. Bakit kaya? Bakit mas mababa compare sa February? Nakikita nyo yung diagram dyan guys na may space. Yan yung mga panahon na hindi ako nagcha-charge sa bahay. Kasi yung mga panahon na nasa labas kami, ginamit ko yung public charging. Kaya pagdating namin ng bahay, may natitira pa ako. Kaya hindi ko na tina-charge. So nakikita nyo yung diagram na puti guys. Yan pala ay yun yung mga energy na nakukuha mo during that day. So yan, 0.73. Dati, mabot ako ng 120, 130. Guys, napaka-convenient nung EV dito sa UK. Especially guys, nowadays, we can manage to save 5 times. Kasi nowadays, guys, tumataas na yung mga bilihin, yung cost of living dito sa UK. Guys, pag-isipan yung maigi. Yung cost of living natin tumataas. Yung
petrol dito guys. Pataas din ng pataas. So, look into it guys. Ito, based on my experience. At hindi ko to share dahil ini-encourage ko kayo. But look into it guys. At guys, ayun, pag-isipan ninyo guys kung may natutunan kayo. At sana dagdag idea guys, living here in the UK at sama-sama tayong makasave guys. Guys, kung nagustuhan nyo po tong video na to guys, palike, comment, kung meron pa kayong gustong ipa-content sa atin, pa-subscribe. See you in the next vlog guys. Maraming salamat. God bless and keep safe.